Ayun o, mga ka-BJ, mga kabay, mga kabugbugan, kamaldita natin dyan. Bago niyo po simula panoorin itong vlog, ito'y disclaimer lang po ha. Okay, unahan ko na po kayo kasi syempre, alam ko marami na naman ano sa akin na kala ko ba June last na. So ito po, mga ka-BJ, mga kabay, may ano kasi 'di ba sumagot na si Kuya Damulag, si Damulag sumagot, 'di ba? So ito'y sagot ko lang sa tanong niya kasi nga 'di ba may sinasabi siya about kay Kuya Istong sa sahod ni Kuya Istong noon, utang. So, 'yun ang sinasagot lang namin mga ka-BJ para malinaw, para din ano kasi ayun nga marami ring nagpapayo sa akin. Salamat po talaga. Sobrang na-appreciate ko po yung sinasabi niyo po na wag niyo nang sagutin. Ito po yung ano, kasi mga ka-BJ, mahirap din po kasi sa side ko, especially na pinagbibintangan nga ng ganon, di ba? Wala namang problema, hindi ko naman sana sasagutin kung sakali baga na rumesback siya dun sa nauna kong vlog. Walang problema sa akin yun kasi ang gusto ko lang naman is stick ka lang doon sa mismong issues. Kaya lang, ang nangyari kasi, ang ginawa niya is, nag-ano na naman siya, nag-ganon-ganon yung issues niya, napunta sa utang, dun sa kay Kuya Istong, sa pambubuli. So, di ba parang, ang layo na, as in, ang layo na nang narating. Pero, yun nga, yan, itong vlog na to, mga ka-BJ, kung sasagot pa ulit siya, no worries po dahil hinide ko na siya sa channel namin, naka-block na rin siya. So, hindi ko na siya at saka nilagay ko na rin not interested. So, hoping din po na pagtapos po nito, kung sakaling sumagot siya, sana po wala akong mabasang comment na o Junjun, sumagot na naman si Damulag kung ano na naman kasi wala na po akong planong sagutin siya ulit. Ito'y ano lang naman, paano ko ba siya mai-explain? Kasi alam ko talaga maraming magsasabi na bakit kasi pinapahaba. Hindi po kami ang nagpahaba ng issues. Unang-una, nung nagsalita si Damulag, panis na yung issue, kaya lang bigla nga siyang nag-ano. So, wala sanang problema, kaya lang ang nangyari nga kasi is pinasama niya yung mga dating kagwangs, di ba? So, yun ang sinagot natin at binigyang linaw, pati na rin yun nga, yung mga pagsisinungaling niya. Ngayon, sumagot siya. Ang sinagot naman niya is taliwas doon sa mismong topic ng naging vlog natin, no? So, ngayon po, eto, kasi sabi niya, tanong ko lang sa'yo, Jun, sagutin mo. 'Di ba? Sabi naman niya, sagutin ko raw yung tanong niya. So, ayan, bibigyan lang natin ng kasagutan. And after this, mga ka-BJ, mga kabay, bahala na siya kung ano yung, bakit? Ito yung nahanap ko. Thank you. Wala na yung isa, punit na. Punit na yung dito. Ayun nga, oh. Punit. Sayang eh, ang ganda pa naman. After this po, mga ka-BJ, mga kabay, wala na. Basta ano lang din, ang ano namin ni Kristong dito, ang purpose lang namin dito is bigyang linaw at kasagutan yung kanyang mga binitawang salita o mga sinasabi. And then, pagpapayo na rin sa kanya. Nasa kanya na yun kung tutuloy-tuloy niya or whatsoever. Kasi, talagang ang ano niya, mahilig siyang gumawa ng katang-isip. Ayan, pagbibigay linaw. At, eto po, ano na po natin, hindi siya pangako, kundi, paninindigan na natin yung, bahala na siya kung mag-ano pa siya. Basta naka-block na po siya sa akin, naka-hide na po siya sa channel namin. Yun na, inano ko na po, tinapos ko na. Tatapusin na natin dito, the end, period. Last na tong vlog na to, period. So sana, panoorin niyo pong mabuti, pakiintindi po, sana maintindihan niyo. Hindi po ito, pang-aano pa sa kanya, kundi kasagutan lamang dun sa sinasabi niya about sa sahod ni Kuya Istong, about sa utang daw di umano, tungkol sa si Kuya Istong daw na unang nag-message sa kanya, and then tungkol sa kaya ang dahilan ng lulubog lilitaw daw siya dahil sa pagbubuli ni Bay, na kami daw ang naging dahilan. So ngayon, i-ano natin mga ka-BJ, mga kabay, mga kabugbugan. Panoorin yung maigi at kayo na po bahalang humusga kung sino ang totoong nagsasabi ng totoo. So, ayun.
Salamat po sa inyong pagsubaybay. So, sorry na po sa mga magagalit na naman. Sorry po, pero kailangan po namin hindi para linisin ha, kundi kailangan lang din po namin sagutin talaga dahil iba na po iba na, 'di ba? Pero huwag kayong mag-alala dahil yan nga nabanggit ni Kuya Istong, nabanggit ko na din. Sabay namin nag-usap na rin kami kanina na hayaan na natin siya kasi nga 'di ba nga siya nga may gusto na magpa-views. So ayan, naibigay na natin sa kanya kasi once na mag-ano pa ulit tayo sa kanya, pagsagutin pa natin siya is dagdag views na naman yung sa kanya. So hayaan natin siya mga ka-BJ, mga kabay. Kung gusto niya magpataas ng views, sige, magpataas lang siya, go. Ano na natin, tulong na rin natin yun para sa kanila ni tatay, para makasahod ulit siya. So, yun lang po. God bless po mga ka-BJ. Again, kaya ako po sinagot ha, kasi po may involved na pera na binabanggit niya. So, kailangan nating sagutin yun. Kasi pera yun pangit kasi, pangit. Pera na kasi ang involved mga ka-BJ. Mahirap yun. Alam naman natin, di ba? Okay lang sana kung nag-stick siya sa mga issues namin na, ayun nga, patungkol sa, doon sa mga sinabi ko doon sa vlog, kung doon lang siya nagbe-base, hindi ko na siya sasagutin, hindi ko pag-aaksayan ng panahon. Kaya lang, involved po pera. So, may utang pa daw ako, something like that. So, kailangan nating linawin mga ka-BJ. Yan, ito'y pagbibigay linaw, okay? Para sa kaalaman ng lahat, bago nyo panoorin. Kasi alam ko talaga maraming magko-comment na inaano muna naman, panoorin nyo po muna. Bago po kayo magkomento, panoorin nyo po munang maigi. Para po alam nyo rin po yung totoo. Okay? Thank you po. Okay na. Yun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabay, mga maldita, mga kabugbugan, mga ka-BJ natin dyan. Yun, no? Yes. So, ayan mga ka-BJ, mga kabay, no? Andito tayo ngayon para, ano ba dapat ito ya? Linawin yung mga Oo, kasi may lumabas na vlog na naman nga. Ito, yun sa vlog ni Kuya Dabo na Yes. talagang hindi na maganda. Oo nga. Sobra na to. Oo. Kaya kailangan siyempre... Ayun, tika, bago yun pala, isang mapagpalang araw sa mga viewers natin dyan, mga ka-BJ, kabay, kabugbugan, at kamaldits. Mga kabingbangan. Ay ka rito. Dito na. Sabay mga minamahal namin viewers. Dali Dito na. lang ako lang cameraman. Oo, dito ka para... Kasi baka hindi ako magpigil Itim yung buko pag magalit ako Hindi, yun nga, ang dami kasi mga ka-BJ, ang sa akin lang naman dun, hindi naman na sana ako or kami sasagot kung nag-stick siya dun sa main issue. Yes. At saka kung tutuusin, tapos na dapat yun kasi isang linggo na rin mahigit ang lumipas bago siya nag-reaction dun sa mga naging payag ni Kuya. Ang lang kasi dapat dun, dapat nag-stick siya sa pinaka-main issue. Kaya lang, hindi ko alam kung saan na kasi nanggagaling yung mga sinasabi niya, like nakakulong, yung parang wala naman kami sinasabing ganun, di ba ya? Yung parang nakatali kami sa leeg. Ang nakakapagtaka, bakit umabot sa ganung mga issues si Damulag? Yung mga sinasakal, Oo. kinukulong, wala pong nabanggit ng kahit sino sa amin yung ganung kasi kumbaga ang inano lang namin doon is naglabas lang kami ng aming saloobin sa pagbuwag nga ng kagwang at saka yun sa sinabing failure. Yun Yes. lang. Dapat stick lang sa doong issue na ganun. Hindi kailangan kung saan-saan napupunta yung sinasabi. Yun yung pinagtataka ko dun. Kaya ako nag-react Damulag. Kasi ang layo naman na kasi ng topic mo sa main issue. Yes. So, ayan, sagutin natin isa-isa yung mga pinaparatang mo. Sa akin, sa amin, no? Damulag, unang-una na doon yung sa sahod ni Kuya Istong. Yes. So, ayun, talakayin natin yung mga ka-BJ para at least alam nyo din kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo at sino ang totoong sinungaling. Yes, oo. So, ayun, ang pasasagutin ko niyan sa na yan is si Kuya Istong. Yes. Kasi siya ang involved Yun nga, nabanggit niya yung patungkol sa sahod ko. Ano bang mismong nabanggit ka? Napanood mo ba yung video? Oo, napanood ko. Di ko lang kasi masyadong maintindihan. Oo, hindi ko Basta, na maintindihan. ang sabi niya lang is, sabi niya, sino bang may hawak ng ATM mo? Sino bang nag-withdraw? Di, wow. At saka yung yung sinasabing pero nabayaran, parang may nabanggit yata siyang gano'n. Oo.
Yun, mga minamahal namin viewers, mga ka-BJ, mga kabay, kabugbugan, kamaldit, siyempre. Yes. Sa akin, ano yung issue na yun eh? Walang katotohanan kasi kung merong ganong issue, hindi kami Okay. okay ni Bay, ni Jun. Hindi kami nagsasama ng ganito. Hindi ko alam kung saan galing yung Sa source daw niya, sa loob daw. sinabi ni Kuya Damo na gano'n. Kasi yung sahod ko na nung maano ako sa ATM nila, kompleto nakuha ko lahat, mga minamahal kong mga viewers. Kaya walang katotohanan yung sinasabi ni Kuya Damo sa ganung bagay na nung napanood ko ngayon, natatawa ako o talagang kumbaga parang desperado naman na masyado si Kuya Damo sa kanyang mga binibitawang pahayag. Kung for the views, okay sana eh, kaso lang sablay yung totoo at saka yung mga pawang kasinungalingan eh. Dapat doon ka lang sa totoo at iwasan mo yung magsabi ng mga pawang kasinungalingan, Kuya Damo. Yun. Kasi hindi maganda na dati pa naman alam naman na natin na kahit kayo saksi naman kayo dyan kasi Yes. naiba-vlog naman din yan sa ka-business noon na tuwing umaalis nga siya, hindi nagpapaalam, mga Yes. ganun. Tapos pagka tinanong siya, ang dami niyang katwiran, ang dami niyang sinasabi na pumunta sa ganyan, sa ganun. So, si Kuya Damo talaga mga ka-BJ, okay naman siya eh. Kung tutusin, okay naman siyang maging kasama. Kaya lang, ayun nga, dahil sa minsan hindi mo na rin maintindihan yung niya dahil kung ano ba yun yung parang ang dami niyang mga sinasabi makatwiran ba na yung bang mga pagka nag-aano siya yung pagka tinatanong mo siya na bakit Kuya Damo wala ka ganyan ganon tapos sasagutin ka ng nawala yung cellphone ko, bakit hindi na contact, nawala yung cellphone. Tapos magtataka ka kasi talaga bakit ilang araw lang Meron na naman. andun yung cellphone niya. Nakuha niya daw, pinuntahan niya daw sa ganito. Oo. Kasi ibang klase pag si Kuya Damo ang mag-alibay, talagang papaikutin ka niya sa mga palad niya eh. Kumbaga halimbawa yung may puyo ka, ililipat niya yung kung kanan yung puyo mo, kakaliwa niyang gano'n. Kumbaga magaling siyang tawag doon, magpaikot eh. Oo. Ang nakakaano lang, yung mga napapaniwala niya talagang nakakatawa na lang mga minamahal namin viewers. At wow talaga. Yun lang masasabi ko. Tapos Meron pa yung yung sabi niya na ano ko doon, yung patungkol sa ako daw yung tumatawag. Oo. Ako daw yung Papakita maraming niya chat. ipapakita niya daw yan. Mga minama. Ang nangyari niyan, nasa na ba yun? Dali lang ko hanapin ko lang. Search mo na lang. O, Nobilito siya, di ba? Ano? Ayun, Nobilito. So dito, ayan, ang huling chat namin, ano pa to, July. June, ito. Ikaw daw ang unang nag-chat sa kanya, sabi niya. Yon. Kaso, yan naka-miss call siya. Yan, 2:56 PM. Tol, busy ka, may sabihin lang sana ako sa'yo, tol. Ito mga pagkakataon na to, tulog ako. So, ang nangyari, nag-miss call ako nang nag-miss call sa kanya. Kaya walang katotohanan yung sinasabi niya na ako yung maraming chat, ako yung tawag ng tawag sa kanya. I love you. Yan, nagaganyan lang ako, I miss you kuya, ganon. Ginaganong ko siya. Kumbaga, siyempre, bilang dating kasama, mga biruan natin na ganyan, ganon ako sa... Kumbaga, wala naman kasi ako masamang tinapay sa kanya. Ito lang mga nakaraang vlog niya na iba na yung mga sinasabi niya. Kaya walang katotohanan nyo dahil siya ang tumatawag sa akin at siya ang may kailangan. Yun nga, diba? July 3. Oo, Ay, July 31. 31. Oo. So, siya ang may kailangan na yan, Yan, nandyan po. Tapos nag-miss call ako sa kanya ng mga tatlong beses. Sabi ko, natutulog kasi ako. Kuya Damo, yan sabi ko. Okay, sorry tol. Tawag ka na. So, yan yung nag-usap na kami ng 14 minutes na doon nga, nangamusta siya. Inopen up niya sa akin yung tungkol sa issue. Tapos, mamaya, inopen up niya na sa akin na gumawa ako ng reaction video sa vlog niya. Gagawin ko, aawayin ko siya. Sasabihan ko siya ng hindi magagandang salita. Pero hindi ko ginawa yun kasi... Hindi niya daw sinabi yun eh. Kalokohan yun. Hindi niya daw sinabi ko yun, lang, sabi niya. Hindi ko lang po kasi ugaling yung mag-screen record. At saka hindi nakakapag-screen record tong cellphone ko. Pero ako na po nagsasabi na yun ang sinabi niya. Yun ang dahilan ng pagtawag niya sa akin ay para... kumbaga...
banatan ko siya sa naging vlog niya, awayin ko siya. Siguro, hindi ko alam mahirap magsalita sa strategy ganun para ako yung masira. Kasi siguro napapansin nila na maganda yung views ko. 'Di ba? Ay ako, nagsasabi lang naman ako ng tunay ko sa loobin, kung ano yung naramdaman ko sa mga nakaraang vlog ko. Hanggang doon lang po 'yon dahil wala akong masamang tinapay lahat. Oo. Saka business official, yan kila Papa Dins. Kumbaga ano yan, yung utang na loob, hindi na namin paulit-ulit pang babanggitin yung pasasalamat namin. Sabi ko nga uli, nandito na yan at saka nasa isip Totoo namin, yan. di ba? So si Kuya Damo, kayo na pong maghumusga kasi alam naman natin eh, simula't simula sa mga matagal na nakasubaybay sa business official kung ano ang galawan ni Kuya Damo, ano ang kalakaran niya. Kaya for the views lang, sabi niya nung kinausap niya ako, sige, banata mo ako tol, awayin mo ako. Eh di, kumbaga sinakyan ko na lang yung ano niya, yung sinabi niyang yun. Kasi gusto niyang, siyempre, pansinin niyo po, yung huling upload niya na mababa ang views hanggang sa nag-reaction siya doon sa failure. Dire-diretso yan, ang taas ng views niya, kaya siguro gusto niyang tuloy-tuloyin. At saka meron pang nagtataka lang ako, si Kuya Damo tumawag sa akin, tapos meron naman kumukontak sa akin. Hindi ko na lang po sasabihin. May kumukontak na naman sa akin, siguro gusto naman makip-ride on or mahirap pag-conclude eh. Sariling decision niya ba yun o may nag-utos? Ganun po, hindi ko na lang babanggitin ko sino. Sa akin din eh, same. Andito na nagka-chat kami at yun nga, sinabi niya na Nakakapagtaka lang kasi. kasi ito lang masasabi ko sa inyo mga minahal namin viewers. Si Kuya Damo, napakadalang namin mag-chat yan, mag-video call yan. Pero nung araw na yon, ang tagal siguro simula nung umalis ako sa KB. Doon lang ulit siya kumontak sa akin. Sabi ko, bakit? Hindi naman kami nag-chat-chat. Kumbaga, hindi kami nag-chat-chat ni Kuya Damo eh. Di ba? Kahit sa KB, madalang eh. Kaya nagulat talaga ako na bigla siyang kumontak sa akin. At yun nga, ang gusto niyang gawin ko na awayin ko siya. Sabihan ko Wala siya. na talaga siya sinabing ganun. Awayin ko siya, sabihan ko siya ng hindi maganda. Pero, kumbaga, gagawin ko ba yun, di ba? Kumbaga parang pain sa akin yun, mga minamahal namin viewers. Pain yun. Alam na alam ko yung galawan pagdating sa social media at saka yung mga ganyang diskarte. Yes. Diyos ko Lord. Kaya, Kuya Damo, wag mong baliktarin yung mga kasi yung kumbaga sa vlog niya yung mga sinasabi niya, parang para din sa kanya di ba? Siya ang natatamaan sa Siya sarili niya. natatamaan kumbaga. Pero ang nakakatawa lang kasi may mga naniniwala sa mga kasinungaling ang pinagsasabi niya. Di ba? Yun nga yun, sinasabi ko yung mga viewers na yung makikitid ang utak, yun yan. Ay, Balikan nyo kasi try nyo kasing balikan lahat, mga vlog ng kabisnes, nung vlog niya, nung hindi na siya nagpapakita sa kabisnes, try nyo balikan kung ano yung mga pagpaparinig niya nun kila Kuya. Doon yung malalaman kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Kasi kami, naglabas lang kami na sa loobin. Naglabas ako ng masama talaga loob namin. Pero never kami nagsalita against ka-business. Wala kami sinabi. Ba't naman kami magsasalita kila Kuya? Kung tutuusin, ang laki nang naitulong nila sa amin, Diyos ko. Walang ganun, hindi ganun yung inaano namin. Ang sa amin lang, naging totoo lang kami sa mga damdamin namin, mga ka-BJ. Kaya nga, yun nga ang gustong palabasin ni Kuya Damo na parang nagagalit, nagtatampo, may sama ng loob kami sa business official, which is wala naman talaga. Wala kami masamang tinapay sa business official. Yun sa amin, naglabas lang kami ng saloobin, hindi kami galit. Oo, medyo nagulat, medyo kumurot sa damdamin namin. Siyempre, yung pagiging kagwang is minahal namin yan. Pinagmamalaki kami, naging kagwang kami. Hindi kasi yata niya yun, diba, hindi niya siguro kasi sabi niya hindi daw siya nasaktan eh. So, ibig sabihin, hindi niya minahal yung pagiging kagwang niya. Yun lang yun. Tsaka yung tingnan niyo po kung paano kagaling magsinungaling si Kuya Damo na babaliktarin niya na ako daw ang tawag ng tawag sa kanya. At ako ang chat na chat sa kanya. Ever since nga, bihira kami mag-contact niyan. Bihira akong, kahit saan naman mag-chat lang ako sa mga member, mga kasama kong gagawang at sa family. Kung importante, hindi ako kumukontak ng, di ba, na araw-araw o Kaya nagulat ako sa sinabi ni Kuya Damo na yun, ako daw ang tawag ng tawag. Siyempre, kala ko importante yung sasabihin niya, kaya nag-miss call ako ng 3 beses sa kanya.
Pero nauna na siyang nag-chat, sabi niya, Tol, busy ka ba? May sasabihin sana ako. Yun pala, yun yung gusto niyang mangyari, na siraan ko siya, reaksyonan ko yung vlog niya para magka-views daw. Di ba? Kayo na pong ano, kahit grade 1 po, gets Oo. yung ganong, di ba? Totoo yan. Tapos lilinawin ko lang din yung issue na patungkol daw sa utang. So, ganito yan mga ka-BJ. Kami dati na Timengay, may inuutangan talaga kami. Yan, tinatawag namin siyang Mami. Ayun si Mami. Ngayon po mga ka-BJ, nangailangan yan si Kuya Damo. Si Damulag nangailangan. So, ang ginawa ko, kasi si Ate Mengay, kinokontak niya si Mami. Ayaw pumayag ni Mami. So, ako ang nakiusap kay Mami. Pinuntahan ko si Mami, nakiusap ako na ayun, pautangin. Ayaw siyang pautangin kasi daw hindi katiwa-tiwala yung mukha. Sorry, yun po talagang totoo. Ayaw po siyang anuhin ni Mami kasi nga, hindi siya parang, hindi daw si Damulag yung mukha, parang hindi katiwa-tiwala ba? So, sabi ko, akong bahala, akong magagaraton, magbabayad yan. So, pinautang siya ng 5K mga ka-BJ. Pero wala akong naalala na nanghiram ako sa'yo, Kuya Damulag. At totoo din yun noon, doon sa kapitbahay mo yon, doon sa Bagong Silang na nakahiram kami ng 5,000. Ang nakakapagtaka, kasi binayaran din namin yun pagkasahod eh. Totoo yan. Kaya naman din kasi ako nakakautang noon mga ka-BJ, mga kabay. Kasi yun yung time na nangungupahan pa kami at yung sinasahod namin sa YouTube, minsan hindi enough. Lalo na pagka nasira yung motor namin o di kaya upa sa bahay. Siyempre, umuupa pa kami noon eh. Nung time na yun. So ngayon, mabababa talaga yung views namin. At saka hindi kami araw-araw may sponsor. Totoo yan, hindi kami laging may sponsor talaga noon. Ngayon, totoo yung umutang kami doon sa kapitbahay yun ni Kuya Damulag doon sa doon sa Bagong Silang. Ngayon, natatawa ako. Anong ginawa niya? Nabayaran ko na yun, no, mga ka-BJ. Pagkasahod nun, binayaran ko agad. Kasi nga, ang gusto ko nun, kung sakaling mangailangan ulit, at least may mahihiraman, di ba? Kasi nga, good payer eh. Ngayon, ang nakakatawa kasi doon, mga ka-BJ, hindi ko alam kung anong ginawa ni Kuya Damo. Ang sabi ko, Kuya Damo, pwede ba makautang tayo ulit doon sa nahiraman namin? Sabi niya, na ospital daw, na bangga daw. Ang dami niya talagang naging rason mga ka-BJ hanggang sa sinabi niyang namatay. Eh ngayon, naalala niyo ba nung naglipat ng mga gamit? Ang nakita ko yung matanda, sabi ko, akala ko papatay. Aray ko po. Oo, di ba? Naalala niyo yung mga ka-BJ, yung palipat siya noon sa Falcon, doon sa gilid, sa may garahe. Kasama ako noon, ako nga lang may hawak ng camera. Nagtaka ko, sabi ko kay Bay, akala ko ba papatay na yung hiniraman natin? Andyan pa yung matanda, oh. Kasi pala, siguro mga ka-BJ, hindi niya binayad yung 5K. Nahulog yung 6K eh. Hindi niya siguro ibinayad yun doon. Kasi gusto kong puntahan, sabi niya, wag. Kasi magagalit daw. Sabi ko, bakit? Baka yun lang ang inakala ko. Hindi ko naman sure kung binayad niya ba talaga. Pero hindi na daw kasi ulit nagpautang kasi nga ang una niya sabi na disgrasya, nabangga, namatay. Kung pinatay niya pa Yung pala, buhay pa. buhay pa pala mga ka-BJ. Diba? Wag mong ipagkailayan, Kuya Damo, kasi alam mo mismo yan. Alam na alam mo yan. Kaya natatawa ako, sabi ko, hala, buhay pa, ba't pinatay na ni Damo? So, yun totoo yan mga ka-BJ. Totoong nakahiram ako. At saka, natural lang naman, at least naman, binabayaran. No? Doon naman sa issue na, umuutang daw ako lagi kay Mrs. Ka-Business. Alam niyo mga ka-BJ, hindi namin yung pagkakailan. Noong panahon na nag-aano pa lang kami, sinasahuran pa lang, talagang umabot nga ng 30K yung utang namin kasi pinamasahe namin yun way back 2023 na umuwi kami ng probinsya. Pinamasahe namin yun, kaya kami umutang kay ate na umabot siya ng 30,000 mga ka-business. Pero, nabayaran namin yun pa unti-unti. Talagang tuwing sahod, sabi ko kay ate, bawasan mo ng ganyan, ganun. Hanggang sa fully paid namin yun. No? Eh, di ba ikaw, Kuya Damulag, hanggang ngayon may utang ka pa. Hindi mo nabayaran. Anong pinayo ko sa'yo noon? Kuya mo, bayaran mo naman si ate kahit tag 500 lang tuwing sumasahod ka. Kasi di ba, buo niya natatanggap yung 10K, hindi nga binabawas yung absent niya, di ba? Yes, Sinabi ko sa kanya, bigyan mo naman si ate kahit 500 lang. Matutuwa na yun, ma-appreciate yun nila ate, hindi yung laging pagka sumasahod ka, hindi mo siya binabayaran. Ayaw niya talagang magbigay, mga ka-BJ, mga kabay. Ayaw niya talaga. Kaya lumaki ng ganun yung utang niya kasi nga hindi siya nagbabawas. Yun naman ang ano doon. Huwag mong ipagkaila yung Kuya Damo kasi
alam na alam mo sa sarili mo yan na pinayuhan kita, hindi lang isa, dalawa, tatlong beses. Sinasabi ko pa nga, sabi pa nga niya, oh, sabi ko, Kuya Damo, sumahod ka ba? Pero alam kong sumahod siya kasi nakita ko yung sa bank account niya at saka sa YouTube studio niya. Nakita ko nag-payout siya pero sabi niya hindi raw siya sumahod. Tapos na isang beses sabi niya, nawala daw yung pera sa bank account niya. Nawala daw, bigla daw nawala yung 5,000 plus na sinahod niya sa BDO. Oh. Ngayon, Kuya Damo, sino sa atin ang nagsasabi ng totoo? Ipaliwanag mo ngayon. Nasagot na namin yung mga tanong mo ha. Kasi sabi mo, sagutin ko yung tanong mo. Ngayon, sagutin mo naman yung tanong ko. Bakit mo sinasabi noon na nawawala yung pera mo sa bangko? Na pagka sinasabihan kita na magbigay ka kay ate kahit 500, bawasan mo yung utang mo. Di ba, ang lagi mo sinasagot, wala kang pera, may pagbabayaran ka, ganyan, ganon. At saka yung sinabi mo doon na, bakit pinatay mo yung matanda? Oo nga, grabe Kawawa naman yun. naman! Pinatay mo naman! Hindi pinatay na, literal na pinatay mga ka-BJ. Sa ano lang ba, sa... Salita. O, sa salita. Pinatay niya sa salita. Para hindi na mangulit si Junjun siguro. Kasi talagang pupuntahan namin dapat yun niya na dun magda-direct kami kasi kaya siya nakakautang naman doon mga ka-BJ. Naalala niyo yung motor na binigay ni Kuya sa kanya? Sinangla niya kasi doon yung ORCR ng motor niya. Oo. Nakasangla yung ORCR niya doon. So nakakautang po siya doon mga ka-BJ. Pero kami nagbayad talaga kami, full paid yun. Full paid namin, pino-full paid namin. Kaya dun sa kay Mami naman, lagi akong may utang doon. Oo, totoo yun, hindi namin pagkakailayo. Umuutang ako kay Mami, pero wala akong iniwan doon utang sa kanya dahil talagang anytime, kahit nga 10K, nagpapautang si Mami sa akin dahil tiwala siya na binabayaran ko siya. Oo, kahit itong huli na nakautang ako kay Mami na nagipit ako, talagang tiwala si Mami na magbigay sa akin lagi yan. Kahit nga ngayon, pwede akong umutang kung gusto ko, kaya lang may pera, may pera man naman, di ba? So, ayan, nasagot na namin, Kuya Damo, ikaw naman ang sumagot sa amin. Yes. At saka yung gawin, natawa lang ako bakit kailangan mong patayin yung tao dahil, di ba, ayaw mong halika dito malaman, pa. di ba? Halika dito, ikaw, saksi ka, halika kasi. Alin? Halika muna. Nalala mo yung pumunta tayo bago silang na nanghiram tayo ng pera? Oo. Di ba nakairam tayo din ng 5K? Binayaran agad natin, di ba, nung Oo. pagkasahod? Tapos, ang dami niyang pinikwento. Dapat maging Nabangga, namatay. Dami mong dahilan kasi pinadala kasi namin yung pagbayad doon. Pinakasuya namin kasi malapit siya doon eh. Oo. Presi. Oo. Sa Ate Presi. Ayun, sila Ate Presi. Oo. Kung gawin mo, dapat kung maging honest ka sa kapwa. Kasi dami mong dahilan. Kasi yung pala, Hindi kasi na siguro binayad hindi, doon. hindi kasi hindi siya makakuha ng doon, hindi siya makakuha ng pera. Kasi nung ginawa namin yung pera noon, makipaghati siya. Di ba? Tapos, nung nagpapadala kami ng bayad ni Kuya Damo, Kuya Damo, pasoyan lang kasi kaya malapit. Sabi niya, dami, nung mga ilang araw, dami niya sinasabi na Nabangga. Grabe ka naman. Hanggang sa namatay na yung matanda. Kaya nung napuntahan namin, nandun pala, buhay pala. Ay, natatandaan ko yun. Yung pinuntahan natin siya Yung sa bahay ngayon. Nakamotor tayo. Oo, ng kanto. Tapos sabi niyo, Yung may tubigan? Oo, tinuro ni Jun, ay buhay pa naman pala sila. Kaya sabi ni Kuya Damo, patay na. Oo, yun, natatandaan ko na mga minamahal namin viewers. Totoo po, pinatay na yung matanda. Pero andun, nakaupo yata yun doon. Tayo sa harapan ng bahay. Grabe, anong klase tao. Kaya, sa mga viewers, no, alam niyo naman, hindi na naman, kumbaga, kami, sumasagot lang kami sa mga yung binabatong Oo, kasi hindi naman kasi totoo oh, yun. hindi magandang sinasabi ni Ay, Kuya Damo, ito pa pala isa. About sa pambubuli. Ito ha. Alam nyo mga kabay, mga ka-BJ, about din sa pambubuli. Totoo talaga si Bay, nagbibiro talaga yan. On and off cam yan, nagbibiro. Ito kasi si Kuya Damulag, pagka may ihaharap na yung camera, tatahimik yan. Ano yan? Pawa-ipik. Paawa yan. May Kasi- parang hindi niya papatulan kunwari. Kasi alam niyo man kasi sa katapusan, yung sa sahuran mas kasi dati, alam niyo kasi sa katapusan, may matatanggap siyang sponsor. Oo, kasi nagpapawa siya palagi sa mga viewer. Tapos, pagka off ng camera, yun babanat si Damulag. Yes. Yun ang hindi nyo po kasi alam. Kaya nga di ba may biro-biroan na, Bay, pagka naka-vlog, bulihin mo ng bulihin si Damulag, tapos ate, di ba? Oo, yun, Ganon. oo.
Yung may Kasi, pagka kami, biro may naalala nga ako dyan na mayroong malaking sponsor si Kuya Damo. Dahil 27. madalas, parang ganon. 50-40, 50-50, parang Oo. ganon, di ba? Yung hatian. Hati-hati Oo. yun. Buli-bulihin si Damulag sa harap ng camera. Di Pero, ba, iba yan tuloy yung utang niya kay ate. Pero hindi kinuha lahat ni ate yun. Hindi. Oo. 27K yun eh. Ang kinuha lang ay is 17. 17. hiniram siya ng 10K. Yung 10K, di ba? Yun yung sinabi ko, ewan ko ba nung doon ka ba nung sa ano, Kuya Tom, nung nasa van ka ba, kasama ka ba namin nung nagpa-check up kay Kayla na, parang gino-joke siya na, Kuya mo, pa-burger ka naman. Napagkakuripot. Ayaw niya mabigay, pero yun yung time na nakatanggap siya Yun ng yung time na- sponsor. At saka, araw na yun, ha? di ba ang pera niya nun, sumabot din ng 20 20. Kasi sumahod din siya. Sahod at saka siya. sponsor. Oo. Binibiro-biro lang siya no na ano. Ni Pops, kaya mo, paburgit ka naman. Oo. Nandun yata ako na. Sabi niya, wala na, ubos na Pops. Ubus na Paps, ganun siya, ubus na daw. Ngayon, wala namang problema doon, mga kabigi, sa totoo lang. Pero, hindi kasi maganda rin na Kabig ka lang ng oo. kabig ka lang ng kabig. Tapos kung halimbawa, kung ano, di ka marunong magpusa na, paganda ko naman yung mga kasama ko kahit mga... hindi naman nakaabot ng 500 yung kung bibili ka lang kahit yung sa, alam mo yung Papa's Burger na Oo. dalawa, Buy one, 50. take Oo, one. buy one, take one yun. Pag kami- Hindi naman masamang mag-share ka. Kung meron ka, di ba? Yun lang ang lagi namin sinasabi. Pagka meron ka, bakit hindi ka mag-share? Kung tutuusin, malaki ang naitulong nila kuya para magka-sponsor siya. Si Papa Dins mismo kasi, kay Paps yun na, di ba? Kay Paps yata yun na sponsor eh. Kaya yun man lang sana, as a thank you mo kay Papa Dins, di ba? Nung time na yun. Tinapla pa. Tama. Di ba? Di naman masama yung Kuya Damo, kaya lang, syempre, hindi rin talaga maganda yung gano'n na. Tapos, pagka ilang araw, yun na yun, yung cellphone na nakita ko na, tinanong ko siya, yun pa, isa pa yun na, sabi ko nga, magkano yan Kuya Damo? Sabi niya, 6,000 daw niya nabili. Tapos, mga ilang araw, inamin niya rin na, 16,000 mahigit niya nabili yun. Bayaran daw siya, dami kasi niyang mga dami niyang paligoy, dami niyang dahilan. O ngayon, sabi nga niya, Papa, ang dahilan daw, kaya daw siya, sulpot alis sa KB, dahil sa inyo, sabi niya, dahil sa inyo, dahil Bulbul. binubuli daw siya. Bulbul. Mga minamahal na viewers, no? Alam nyo, kumbaga, sa mga pananalita pa lang ni Kuya Damo, gets nyo na eh. Oo. Kung nagsasabi ng totoo, hindi. Kasi, pero ang nakakatawa lang, marami pa rin, may mga naniniwala, hindi Marami pa yung naluloko. May pagkakagano pa sa tricycle, oh. Oo. Sige, 1, 2, ready? Go! Knock. Sabi niya, wow! Natatawa ako dun sa ano niya. Parang siya, alam mo yung batang walang kamuwang-muwang sa mundo. Then lang, Kuya Damulag, Diyos ko naman, alam na alam mo sa sarili mo yan. Yung pagpunta mo kay Kuya Buknoy, Yes. diba? Alam na alam mo yan. At saka yun, nasagutin mo pala, Kuya Damo. Diba, sinabi mo nun sa amin nila Kuya, sabi mo nun kila Kuya, sa amin mismo. Kasi tinatanong nga kita nun, bakit mo sinabi na nagmamatsyag ka doon? Sige nga, yan, nasagutin mo. Yan, kila Ate Mengay, oh. Minamatsyagan pala kayo ni Kuya Damulag, kaya daw siya nagpunta sa inyo. Kaya siya yung may parinig doon eh, hindi naman kami eh. Sa totoo lang, hindi kami ang may parinig, kundi si Kuya Damulag about yun sa kumpanya na kung saan na umabot din yung ano layo niya, nga, kumbaga. pati sa pagtulong. Ganon yung mga sinasabi ni Kuya Damo eh. Kung saan nagpupunta, Oo. hindi niya ma-stick kung ano yung gusto niyang iparating at kung ano yung mga kasinungalingan yung lumalabas sa bibig niya na at doon talaga ako natawa yung sinasabi niya, ako ang tawag ng tawag, ako ang chat ng chat. Oo. Oh my God. Yun Never yung akong kaya. nag-chat kay Kuya Never akong naunang nag-chat kay Kuya Damo. Kahit nung hinahanap siya, nung mga panahong lulubog lilitaw siya, na talagang as in yung sinabi Ay, may yung- sinabi pala siya dun yan. Nasabi niya pala dun sa vlog nun nila Kuya Noy na andyan lang naman daw siya, hindi daw siya mahanap. Ayun. Pero paano nga naman daw siya mahanap? Nagtatago nga daw siya. Yun yung sabi Meron nga niya. di ba yung mga panahong ganun nga lulubog lilitaw siya na kinachat mo siya na sinasabi niya talagang ayaw niya na Oo, ayaw niya. magpakita kay kuya na talagang as in ayaw niya na bumalik. Ayaw niya, ang ano ko kasi sa kanya no na magpaalam ka lang ng Oo, maayos. yun. Wala namang ano sila kuya kung magpaalam ka ng maayos. Sabi niya Kumbaga, ayaw oo. niya na daw talaga. Ang tigas ng pagkakasabi niyang ayaw niya na bumalik. Pero yun, anong nangyari, di ba? Ganun pa rin, balik, alis. Sa kanito, huling alis niya, wala rin naman siya paalam dun eh. Yes, Itong huling oo, ano hindi niya. talaga siya Hindi nagpapaalam naman na ano.
Ngayon na lang ulit siya biglang sumulpot Oo. sa pagbablog. Oo. Bigla siyang sumulpot, bigla siyang sa issue. Nag-ride on. Oo, naki-ride on siya sa issue. Kaya ayan, ikaw lang naman nagpalala kung totoo. Hindi ikaw nagpalala, Kuya Damo, kasi kami nagbigay lang ng damdamin namin. Wala naman kaming sinabing masama sa kabisnes. Ikaw ang nagbigay ng issue. Ikaw ang Yes. nagpalala. Kaya tayo umabot sa ganito, Kuya Damulag. Kung tutuusin, ang ganito lang naman yun sa paglalabas namin ng saloobin. Wala nang iba pa. Pero ang nangyari kasi, binigyan mo na ng kung ano-anong kwento. Gumawa ka na ng kung ano-anong kwento. Pinalayo mo na, hindi ka na nag-stick sa dapat na ano tawag nun? Dahilan ng bakit kami naglabas ng saloobin. Kung ano-ano lang sinabi mo, kung ano-ano lang kasinungalingan yung lumalabas sa bibig mo. Kaya natatawa ako talaga, ibang klase ako. Tsaka sa akin, hindi naman ako dapat magre-react dun kung hindi mo lang yung parang, ang ginawa mo kasi sa vlog mo na yon, Kuya Damulag, pinasama mo Oo. yung image nung mga Kagwang, ex-kagwangs. na parang ano, Parang walang utang na oo, loob. yun, walang utang. Galit sa kabisnes, Kabisnes, oo. masama ang loob sa kabisnes. Tapos may term pa siya dun nasabi niya na sana daw wag magmataas. Oo, yun. Kailan ba kasi nagmataas, Kuya Wala Damulag? namang Tapos nagmamataas. panahon na dati sa ano pa tayo sa business, panahon ng tigsa sahod tayo, saya siya ang lungkot para makita ng viewer. Pero hindi ba saya si Damo sa sahod? Ay, oo nga. Ganon yung Oo. diskarte ni Kuya Damo eh. Nag-diskarte kasi niya, baluktot eh. Oo, kaya Kami, ito sahod. Sahod sa kanya. Ganon lang, Ganon ganon lang sa sa- sulok. Ay, mululong mo. Nakikiramdam pa kung may bukod sa sahod, merong Sponsor! Kaya talaga grabe. Walang basagan ng trip. Yung vlog ko nga yun na ano eh, yung sinagot ko siya, dapat Oo. huli ko na yun eh. Kahit Sabi naman ko, ako eh. Huli ko na yun kasi paulit-ulit ko namang sinasabi na wala ako sa posisyon, wala akong karapatang magalit sa kabisnes, wala akong karapatang Oo. sumawa ng loob kasi nga sila ang dahilan kung bakit ako nakabalik ulit sa social media at bakit niyo ako pinapanood. So anong dahilan para magtalim at magalit ako Tsaka diba? maayos yung pagpapaalam Oo, maayos eh. yung paghihiwalay namin ni Kuya. And then sinabi ko rin na nag-one-on-one kami ni Kuya or magkakaharap kami na kahit anong mangyari, never ako magtatampo, never ako magagalit sa ka-business official kahit malayo na ako sa inyo. Sinabi ko yun. Hindi ako magagalit sa inyo kasi para saan, di ba? Para saan? Para saan? At saka dyan talaga nung pagbalik ko, dyan na ano yung na unti-unti ko naalis yung pagiging balat sibuyas ko eh. Kasi grabe ang pagiging balat sibuyas ko, yung mga minamahal namin viewers. Kaya yung mga sinasabi ni Kuya Damo na gano'n, kumbaga ang nangyayari, bukod sa, ito na nga, pasintabi sa mga viewers na sila din, hindi, totoo to, sinasabi ko na, sila rin minsan ang dahilan na pinagsasabong tayo, nila, kaming mga ex-kagwang at nila Kuya. Yung mga ano yun, yung mga, hindi po namin nilalahat ang Oh, hindi po nilalahat. Yung mga ano lang, alam niyo yung mga viewers na may pagkakitid talaga Oo. ang utak. Ang ginagawa nila pinagsasabong. Nawala naman kaming sinabing ganon. Sa komento nila, may sinabi kaming ganon. Nawala namang sinabi si Kuya ganon, ang kabisnes sa ganon. Sa komento nila may sinabing ganon. Kaya Oo. ngayon ang nangyari, isa ka na sa ganon na sumisira, hindi lang sa amin, kundi pati sa kabisnes, di ba? Kundi pinagsasabong mo kami, wala namang ganong pangyayari na masama ang loob namin, nagmamataas kami. Para saan? Tsaka Diba? ano, kahit pag ano ang gusto mo, Kuya Damulag, hindi ka magtatagumpay sa ganun dahil Yes, oo. yung pagpapasalamat namin sa kabisnes, andito yon at saka nandito. Oo, yeah. Hindi mawawala yung Kuya Damulag, yung respeto. Lagi namin sinasabi, kahit ako lagi ko talaga binabanggit sa inyo, hindi namin kayang bayaran yung utang na loob namin Yes, sa kabisnes. Pero kaya lang namin isukli doon yung respeto. Yes. Mananatili yun kasi grabe ang taas ng ano namin sa kanila Yes, kung sobra, tutuusin. sobra. Oo. Si Bay pa lang, ang laki, hindi nyo rin kailangan laging ipamukha sa amin yung ganun. Alam namin yun na simulat sa pool kung paano nagsimula si Bay. Yes, oo. Alam namin yun mga ka-BJ, mga ka-Bay. Hindi namin inaalis yun. Yung pagpapasalamat namin kila Kuya. Ako talaga, isa sa pinakaayaw ko talaga noon, yung makitang nasasaktan si ate. Alam ni ate din niya na talagang masakit sa dibdib pag nakikita ko umiyak nun si Yes, ate oo, talaga. kahit Kaya sino. talagang inaano ko mga kabidji. Kaya nga nung time na paglipat namin, talagang sinasabi ko kay ate na wag alisin yung communications. Kaya lang yun nga, nagkaroon lang ng misunderstanding mga kabidji, mga kabay, doon sa
naging payag nga ni Kuya na about sa failure, sa pagbuwag. Ako, honestly, kasi binanggit ko naman din na doon sumama yung loob ko na hindi namin, ayun bang, Hindi na-inform. na-inform. Oo. Yun lang naman. Pero aside from that, wala naman na Wala mga na, ka-BJ, wala namang ibang issue eh. Walang sumamalo, walang Oo, sa nagalit. pagkabuwag, walang problema yung naiintindihan namin si Oo. Kuya sa bagay na yun. At saka siyang, kaya tulad nga ng sinabi niya, siya ang bumuo sa kagwang, kaya siyang may karapatan na buwagin yun. Oo. Wala namang, kumbaga walang kumukontra doon eh. Ang nangyari nga lang, napanood na lang namin. Oo. Doon na lang namin nalaman at hindi kami na-inform. So, kung na-inform sana kami, walang lalabas na ganun video. Oo, Hindi ako totoo yan. magre-react. Kahit di ba? ako, wala. So, kasi sinapuso namin ang pagiging kagwang eh. Minahal namin yan eh. At proud kami naging kagwang. Ngayon ay ex-kagwang na. Yun mga... Pero mahal pa rin namin ang ka-business. Ha? Yes, syempre. Hindi mawawala yun. Hindi, kahit na, ano na yan eh. Kumbaga, nakaukit na sa kwento ng buhay namin ng ka-business. Ako, paulit-ulit sa, nung unang pag-alis ko pa lang, paulit-ulit ko na sinasabi yan na nakaukit ka sa history namin ng ka-business. Hindi na mawawala yun. Hindi na Oo. mawawala. Kahit saan pa kami pumunta. Kasi hindi namin pwedeng ipagkailayo na galing kaming lahat sa Yes, ka-business. oo. Hindi yun talaga maiaalis. Kahit pa yan, nagpalit na kami ng kanya-kanyang pangalan ng Yes. channel, ka-business pa rin kami galing. Yes, yun Diba? ang totoo. Kaya, yun, Kuya Damo, sana doon lang sa totoo at huwag mong i-confuse sa mga viewers na, at saka yung mga viewers na, alam ko, matatalino kayo lahat at alam nyo kung sino yung nagsasabi ng totoo at sino yung hindi. So, sana doon lang tayo sa totoo. Kasi, pangit-pangit yung gagawa ka ng kwento na para sa ikaaangat mo, tapos ikasisira ng iba, pangit yung ganun. Totoo yun. So, So, ayan. Hanggang dito na lang. At least nasagot po namin. Hindi Yes, po oo. kami nag-ano mga ka-DJ. Kasi baka ma-confuse na naman kayo na bakit sinagot nyo na naman. Kasi syempre mga ka-DJ, yung mga ganong issue kasi, taliwas kasi sa naging issue or yung, dapat kasi wala akong planong dapat sagutin si Kuya Damulag kung nag-stick siya doon sa mga sinabi ko sa kanya. Kaya lang, ganon siya eh. Wala na eh. nagsaan-saan na lumipad Oo, na ano na yung mga issue eh, kung saan-saan na napupunta eh. So, ayun lang, Kuya Damo, nasa sayo na yan kung magre-reaction ka pa ulit or whatsoever. Kasi sabi niya, may kasunod pa daw. Hindi, meron eh. yan kasi for the views eh, maganda yung views niyan. Mga Oo. minamahal namin viewers. Abangan nyo yan. nyo, asahan nyo. Hindi titigil yan. Hanggat nag-views to, siguro hindi titigil yan si Kuya Damo. Pero At, kami, hindi na. sa amin siguro, hanggang Last doon na na to. lang yun. At mas pagtutuunan namin ng pansin at saka yung gawin namin yung kapakipakinabang para sa pamilya, para sa sarili namin. Kaysa yung ganyan nga na Katulad issue. ko Kasi siya. ako talaga, sabi ko nga, doon ako sa mas positibo eh. Ayoko nang samahan yung vlog ko sana ng negatibo. Kahit Though, ako, ya? hindi para sa akin, hindi naman negatibo yung ginagawa kong pagsagot, kundi, syempre para sa sarili ko, kailangan ko ding dumipensa. Oo. Right ko yun eh. Kaya marami nagsasabi, may mga nagsasabi, sorry, may mga nagsasabi, nababasa ko siya, huwag ka na, tumigil ka na, huwag ka nang sumagot. Sakit sa akin Diba? naman din. Sino po kayo para sabihin ako ng gano'n? Diba? Right ko yun eh, Yung karapatan ko. Jewel Barrientos, Yun, isa pa yun. Kayo ang wala sa posisyon siya yung para nagsabi sabihin. sa'yo na ano eh, mawawalan ka raw, nawalan ka ba ng 80 subscribers? Hindi, nadadagdagan nga eh. Yun, no, thank you, malapit ng ano. Grabe, ilan na ba? Uy, baka timing yan sa pag-celebrate natin niya. Unti na lang, mag-8,000 na ako. Oo, di ba? Di ba? Nadagdagan po. Sa akin din nadagdagan din eh. Kasi nung huling silip ko to, 7,700 ngayon, 7,814. Yan, grabe. Thank you very Kanina, much. 25,140 lang to eh. 149 na. Oh. Oh, grabe oh. Sana all. So yun, maraming salamat sa mga nag-subscribe po sa channel ko. Estong nga pala. At siyempre, yung mga galing ng ka-BJ, ka-Bay, kabugbugan ng mga nag-subscribe sa akin. Alam ko marami kayo eh. Oo. Marami kayo. Kaya salamat po, salamat. Yes. So, ayun na. Ito, paano lang namin. Ito na po talaga. Promise. Huli na po ito. Yes. Bahala ko na, Kuya Damulag, kung gagawa ka pa ng sarili mong issue. Kung Gawin mo ang gusto mo para mag-views ka. Hindi, ano ka pa ba? Yung bang magawa ka pa ng Gumawa ng kwento. kwento. Oo. Para magka-views
views ka pa, sige, bibigyan na namin sa iyo yan para Malaya kung ano pa. hindi kasi kawawa naman kasi talaga siya eh. Oo. Wala siya sinasahod eh. Para makasahod din, Hindi. tama. Para makasahod ka rin. Para sa sahod, pwede ka man sa sahod sa malinis na paraan eh. Pero yan mo siya, ganun nga eh. Sa akin, natutuwa nga sana ako at tumaas yung views niya, kaso lang, nalulungkot ako kasi sa ibang paraan na hindi maganda. So, Iba-iba. yun lang. Ikaw, nasa yun naman yan kung gusto mo magtuloy-tuloy, basta kami, Tama na. okay na kami at mas pagtutuunan namin yung ng pansin yung ikagaganda at ikabubuti ng channel namin at syempre yung sa ikabubuhay namin kung ano yung nararapat. 'Di ba? Sa positibong paraan tayo ay hindi sa negatibo. Yes. Alright? Alright, so ayan mga ka-BJ, mga kabay, salamat sa lahat ng viewers, silent viewers, mga subscribers natin dyan. Siyempre sa mga bashers na rin, maraming salamat sa inyo dahil talaga pinapanood nyo yung vlogs namin. Mula simula hanggang matapos, ayun, maraming salamat po. At sa lahat din po ng aming mga butihing sponsors, Yes. ayun. Maraming salamat din po mula pa po noon hanggang ngayon. So, Diyos na po ang bahalang magsukli sa lahat po ng kabutihan nyo pong pinagkaloob nyo sa amin. At salamat din sa lahat na nag-congratulate about dun sa ano. Yan po ay katas ng aming sahod sa YouTube. Hindi po yan galing sa sponsor. Congrats, Yes, bye, thank Jun. you kuya. Congrats, ang ganda nung ano po nila, yung sidecar ba? Ang ganda. Hindi yun galing sa sponsor. Baka sabihin nyo, Katas yun, umaasa. oo. Oo, katas yun ang sahod namin sa YouTube nitong July. Okay, yun. So, yan. God bless po sa ating lahat. Alright? Alright. Always be happy. God bless po. Yes, God bless. Thanks.